Ito na ang matindi mga kababayan. Matapos nga po akusahan noon ni Antonio Trillanes ang dating presidente na si Rodrigo Duterte na diumano maraming mga tinatagong yaman si Tatay Digong, kung saan hindi naman napatunayan ni Trillanes ang kanyang mga akusasyon. Ngayon naman po mga kababayan tila nabaliktad ang mga pangyayari matapos latagan ni Erwin Tulfo ng mga bank account at ito nga raw ang mga tagong yaman ni Trillanes sa iba't ibang bansa. Panoorin ang mga nilabas ni Tulfo. Meron po akong hawak-hawak na mga dokumento. Lingid po sa kaalaman ng karamihan, meron po akong hawak-hawak na mga dokumentos na ibinigay po sa akin, alright, ng isa pong informante, a very reliable source. Ito po ang mga bank accounts ni Senador Antonio Trillanes, ayon po dito sa isang investigative team na naghalungkat ng mga offshore accounts ni Senador Antonio Trillanes. Lumalabas ba yan, mahigit sa 10 yung kanyang bank accounts, alright? Meron po siyang bank account sa Singapore, diyan po sa Hong Kong Shanghai Bank. Meron po siya sa DBS Bank sa Singapore. Meron din po siya sa Nova Scotia. Ito Nova Scotia po, ito po ay sa Canada, alright? Meron siyang bank account sa New Zealand. Ito po yung ANZ Bank. Meron po siyang Hong Kong Shanghai Bank din sa New Zealand, bayan, alright? Pagdating naman po sa Singapore, sa Switzerland, meron po siya sa Zurich, Switzerland, UBS Bank of Switzerland, Habib AG Bank, Deutsche Bank SA sa Geneva, at saka CIM Bank sa Geneva pa rin po, Switzerland, and of course sa UBS Bank ng Switzerland bayan. Yan po yung kanyang mga bank accounts. And meron pa rin po siya sa Commerce AG Bank naman po sa Zurich, Switzerland pa rin. And of course, meron po siya dito sa Canada na sa Nova Scotia Bank sa Toronto, Canada. Yan po yung bank accounts po ni Senador Antonio Trillanes na nakapagtataka bayan, hindi niya po yata idiniklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth noon pong 2015 at saka 2016. Kasi sa kanyang Sal and Bayan lumalabas, idiniklara lang po ni Senador Trillanes sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, siya po ay meron lamang yaman na 6.5 million pesos. Lumalabas bayan sa kanyang deposit sa Canada, sa bansang Canada po, umaabot po ng 106,726 Canadian dollars. Kung susumahin po, yung equivalent kasi ng Canadian to pesos, bayan is 41 pesos to 91 centavos. Yung 106,000 Canadian dollars and 726 ay aabot po sa katumbas na 4,472 pesos. Alright. Meron din po siya bank account sa New Zealand. Kung susumahin po lahat ng accounts sa New Zealand, ito po ay pumapatak sa 220,897 New Zealand dollars. Ano po? Kung papalitan po sa pesos, ito po ay may katumbas na 8,144,472 dahil ang exchange rate po ng New Zealand dollars to pesos ay 36.87. Alright. Yung kanyang, ang pinakamalaki po niyang, sumunod po sa Singapore. Yung sa Singapore naman, yung kanyang deposit po doon ay umaabot sa 472,000 Singaporean dollars, 150. Katumbas po niyan dahil ang exchange rate po ay 37 pesos 0.87. Lumalabas po, yan po ay 17,880,000 yung kanyang deposito sa Singapore Bank. Ito po yung pinakamalaki bayan. Yung kanyang euro, ano po, umaabot po yung kanyang deposit sa Switzerland, sa Zurich at saka Geneva. Umaabot po ng 410,000 euros, 248. Lumalabas po, pag ikwentahin mo, pag i-convert mo sa pesos, papalo po ito sa 25,057,947 pesos. Ang kabuuang halaga ng pera ngayon ni Senador Antonio Trillanes ay umaabot lang naman po sa pesos, mahigit sa 55 million pesos. Kaya nga po nakapagtataka, doon sa kanyang deklarasyon, sa kanyang SALN ay sinumite sa Senado, sinasabi niya na 6.5 million lamang ang kanyang net worth. Ano ho nangyari dito, Sen? Pakipaliwanag po. Hindi naman siguro ito fake news, Sen, dahil may mga dokumento po tayo, Ito po'y sinuri. Alam niyo ho ba, para ma-check doon talaga yung veracity, yung ginawa niya po noon doon sa ikang account, sinasabing account ni Duterte, na naghulog siya ng
100,000 piso. Ganun din po ang ginawa ng investigative team. Pumunta po sa Canada, pumunta po sa Zurich, nagdeposito po ng tigwa $100. Tinanggap po yung pera. Ngayon, nung paghahalungkat pa, napag-alaman ng mga account holder ay Antonio Trillanes. Pero nakapagtataka, may ka-joint account po siya. Lumalabas na may ka-joint account siya na isang Fabian Go at saka yung isa ay Robert Fong. Sino ba si Fabian Go at Robert Fong? Itong dalawa po na ito po yung mga contributor niya nung nakaraang halalan, nung nanalo po siya. Nag-donate po yan ng tig-1,500,000, bayan. Ngayon, itong dalawa na ito, doon sa, kung matatandaan nyo, nagkaroon ng investigasyon ng silipan, mga ghost employees, lumalabas ang pangalan ng dalawang ito na mga consultant na ang mga sweldo po ay tig-1,500,000 kada buwan. Pinapasweldohan po ni Senador Antonio Trillanes. Sir, I think it is just fair enough para ipaliwanag po ninyo sa taong bayan on what happened. How did you get this? How did you accumulate all this money, sir? Dahil hindi naman po milyon ang sweldo ng isang sundalo po sa Navy. Lalo't hindi na wala naman po akong alam na negosyo ninyo na malaki, di ba? Na nothing, no? So, maganda siguro kayo na magpaliwanag bago po umabot sa investigasyon. Why don't you, dalawa lang naman ang sabihin nyo, true or not, alright? Kung sasabihin nyo, hindi totoo ito, then siguro mas maganda investigahan po ng ombudsman. Ano po? Pero kung aaminin ho ninyo na ito ay sa mga kaibigan nyo, bakit po narito ang pangalan nyo? Nevertheless, lumalabas po na you have more than 55 million pesos. Bakit po sa salin ninyo, it is only declared as 6 million, sir? Na meron po kayong tinatawag na hidden wealth. This is hidden wealth, sir. 55 million pesos. Kasi sabi nyo, 6 million lang ang pera ho ninyo. Kasama na dyan bahay, lupa, kotse, etc. Ano nangyari sa 55 million plus, Alam mo, sir, kung magkano ito? Mahigit po ito $1 million kung susumahin, sir. 55 million plus, over $1 million. Sir, ganun lang ho yan kasimple. Entonces, with this kind of money, hindi na po kayo pinakamahirap na senador. Ituwid nyo na yung maling report na yan. Pinapa-press release nyo na kayo pinakamahirap. No, Senador Trillanes. With all this deposit, sir, 55 million, you're not the poorest senator, sir. Baka siguro, kung 24 kayo dyan, siguro pang number 20 ho kayo. Pero hindi po kayo pinakamahirap, sir. I don't think so, alright? Yan po mga kababayan, samantala ito naman ang mga matitinding reaksyon ng ilang mga netizens. Sabi dito, Kifichu, kaya nga kahit 3 beses nang natalo matikas pa rin kasi paldo, may nagsabi naman na Kifichu bilyon na iyan ngayon, may ilang maleta na, may nagsabi namang Kifichu. Matagal na yan kasi joint account na sila ngayon, habang may nagsabi namang, Kifichu, oh no po, matagal na yan magkalaban pa sila dyan, naumukhang bati-bati na sila para kalabanin ang mga Duterte. Negosyo ni Trillanes siguro gumagawa ng fake evidence para sirain yung taong gusto siraan sa publiko, para humina yung imahe ng kandidatura niya, like Villar, Duterte, Binanatan, malamang sa malamang yan ang source of income, hahaha. So, dapat bang papaimbestigahan itong si Antonio Trillanes mga kababayan, kung paano ito nagkakaroon ng multiple bank accounts sa iba't ibang bansa? Subalit tila mahirap mapaimbestigahan itong si Trillanes. Tuta daw kasi ito sa kasalukuyang administrasyon.